Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Si Ping ang nagpatotoo na ubod ng TAN-GA si PBBM. Ito ang reaction ng veteranong broadcaster na si Jay Zonza matapos ang pahayag ni Senate Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na umano'y na misrepresent lang si Pangulong Marcos Jr. sa isyo ng 100 bilyong budget insertion na ibinulgar ni dating Congressman Saldico. Sa kanyang komento, hindi mapigil ni Zonza. Ito. Si Ping Lacson ang nagpapatotoong si PBBM ay ubod ng TAN-GA nang sabihing nabukulan ito ng 25 bilyong kickback sa harapan ng alalay. Tila ipinaparating na kung totoo na nabulag o naloko ang Pangulo ng sarili niyang tao, gaya ng ipinahayag ni Lacson, mas lalong nakakasama ito sa imahe ni Marcos Jr. Dahil ipinapakita raw nitong hindi niya alam ang nangyayari sa paligid niya at nabibiktima pa umano ng sarili niyang mga tauhan. Sa naunang pahayag, sinabi ni Lacson na malinaw sa mga ebidensya na hindi sangkot si Marcos Jr. sa kickback scheme. Giit niya mismong pagveto ng Pangulo sa 1.15 billion sa mga proposed insertions ang patunay na illogical na siya ang nag-utos na ipasok ang mga ito. Dagdag pa ni Lacson, taliwas sa pahayag ni Saldico na nagdala raw siya ng 25 billion kickback sa Pangulo. Lumalabas umano sa testimonya ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na ibang tao ang humawak ng umano'y kickback mula sa 52 billion at hindi ito napunta kay Marcos Jr. Ayon sa pagsasalarawan ni Jay Zonza, hindi nga nakakatulong kay Marcos Jr. ang ganitong depensa. Ang pagsasabing nabukulan ang Pangulo ay para na rin umanong pag-aamin na number 1, hindi niya kontrolado ang sariling administrasyon. Hindi niya nababantayan ang bilyon-bilyong pundong dumadaan sa kanyang opisina. Madali siyang maluko ng sariling alalay. Ilan sa netizens ang sumang-ayon din. Sinasabing kung totoo ang depensa ni Lacson, mas seryoso itong problema sa pamamahala kaysa mismong aligasyon ng kickback. Habang patuloy ang pag-init ng isyu, lalong tumitindi ang pressure sa Pangulo at sa kanyang mga kalyado upang harapin ang tanong na kung nabukulan nga ba si Marcos Jr., sino ang nagbulsa? At bakit hindi niya ito agad nalaman? Gabing tanong, Bakit tayo nagkaganito? Hindi niya alam. Malala ko tuloy yung post ng isang army colonel. Active colonel ito, Colonel Harold Capuno. Di pa rin, anong pagkakaiba ng great leader, bad leader, and worst leader? Ang great leader, make things happen. Ibig sabihin, gumagalaw ang leader na yan hanggang maging successful ang lahat, then make things happen. Halos walang problema if you have a great leader. Ang bad leader daw is wait for things to happen. Tsansa lang, tsampa-tsampa lang. Kung successful, well and good. Kung failure, pasensya. Waiting for things to happen. Yan, bad leader. Kailang, worst.
pinaka matinding, sobrang samang leader. Ano yon? If bad things happen, he will ask, why has this thing happened? Yan. Yan daw ang worst leader. Wala namang pinapatamaan ni Colonel Harold Cabunok yung kanyang post. Parang lecture lang, tips. Anong klaseng leaders? Ang Pangulo, di ba kumanon siya? Bakit tayo nagkakaganito? Balik tayo kay Senator Ping Lacson. In his heart, tingin niya kay Pangulong Marcos, may gininto ang puso. Kasi meron siyang statement, nabasa ko sa isang post na nananawagan siya sa mga opisyal sa gobyerno, huwag nyo namang abusuhin ang gininto ang puso ng Pangulo. Tingin niya sa Pangulo talagang mabait, gininto ang puso. Kaya tingin niya, hindi gagawa ng kalokohan si President Marcos Jr. Ganon. Kaya dinidepensahan niya. Kaya kanya-kanyang pananaw yan. Karapatan niya ni Senator Lacson. Anyway, opinion lang man niya, mga sinasabi niya. But, ito na nga, in a way, yung sinasabi niyang gano'n na walang kasalanan si PBBM, na bukulan lang, di ba nilaglag niya ng Pangulo? Hindi niya sinasadya, hindi niya nakita yung ibang anggulo na walang kinalaman ang Pangulo sa budget insertion, may nangyaring budget insertion, iba ang tumanggap, pangandaman, bersamin. Hindi niya na-realize na ang ipinapakita nun is talagang tan-GA, 8-8, mahina ang Pangulo. Indirectly, nilaglag niya ang Pangulo. Professor Winnie Monso, dating NEDA Director, Secretary ba yan? Director General, NEDA, yung DepDep ngayon. Sabi niya, I don't believe it, sabi niya, sa pahayag ni Lacson. Lacson seems to portray the President as very inefficient and stupid. Parehas itong point of view ni Professor Winnie Monsod and Jason Sa. Tan-GA, ginagawa niyang tan-GA ang Pangulo. Inefficient, stupid. So, ano ba talaga? Ano itong question na ito? Kung nabukulan nga ba si Marcos Jr., sino ang nagbulsa? Bakit hindi niya ito agad nalaman? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako at para itong tribo naman ito nakakaranas ng kahirapan ay makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og gero. Natagaan. Mahal kayo ang palalito ng ating trabaho. So muna na yung itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Mugero nga na ay mga trapal-trapal. Ipang-ipit lang og kahoy. Muna ni kadagkuon sa buslot sa balay ni Angkol sa tagaan ng Mugero. Kinigi apiran noon tog tunnel bag apan daot na ang tunnel bag yapon. Wala kay ikatapakol. So, mga dako nagid kaayo og buslot sulata nagid kaayo ang balay ni Angkol. Pila ra na day Nicole ka tuig ang imong balay ngayon ani na ang itsura ang imong atop. Tulo na ka tuig. Tulo na ka tuig kapin. So kuha na gid kaayo ang yero nimo. So makatop na ka karon Kol. Makatop na ko. Wala na gyud. Putol-putol na gid ang yero. Mga bato Kol. Butang lang og bato. Gabok na gid kaayo ang yero.
Nagatok na gid si Uncle. Karon naman na gid si Uncle sa pag-atok sa iyang balay nga gatuluan na. Sa Ginoo, og salamat pud sa nagtabang sa sin og sa nag-sponsor nga di na gituluan akong atop karon mulan. Pila na katuig na kung agwantaan ning sin. Oo. Mga tay kapalit karon may kay naay nag-sponsor ani. Oo. So salamat pud sa Ginoo. Salamat